afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is January 20, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Pasig Hall of Justice sa may Caruncho Avenue, Bambang, Pasig po yan. At dadalhin po natin yan sa may Urban Deca Homes, Ortegas Building po yan, sa may Ortegas Building, Ortegas Avenue, sa may Rosario, Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private, man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong kinakatungkulan, wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na natin sila. At samantala, makinig po tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Isa na naman drama series. Ang mababang pondo mula sa 1.2 billion pesos noong 2023, bumagsak ito sa 100 million pesos noong 2025, bago muling tumaas sa 1 bilyong piso ngayong taon. Binigyang diin ni Secretary Vasco na mahalaga ang turismo sa ekonomiya ng bansa, lalo sa paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Ano po, yung advokasya po natin sa Department of Tourism is really for more investment in tourism, more investment in infrastructure, expansion of connectivity, and of course, more funding for promotion. At abangan mamaya sa headlines sa hapon, dating Senador Bong Revilla ililipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. DPWH Secretary Vince Dizon inupakan ang pahayag ni Curly Descaya kaugnay ng flood control net. At 80 anyos na Aita nagtapos ng alternative learning system sa Pampanga. At yan ang mga balita, basta't may nanggali. Nakareport agad sa EZMM. Manatiling nakatutok sa EZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Rachel Lito. San FR, champion detergent sa pagpul sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Billy. Number 1. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman kung hindi rin kadaling magtiwala. Hard. Balita natin ni Sam Nielsen. Sam. Philippine Coast Guard ang isa sa 13 sakay ng nawawalang motor bangka sa lungsod ng Davao. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, bandang alas 11 na umaga ngayong araw nang matagpo palutang-lutang ang isang tripulante ng nawawalang motor bangka ang harap sa karagatan na pakasiman ng baybayin ng Sarangani. Sa kaunang investigasyon, umalis ang motor bangka Amihara bandang alas 8 ng gabi noong January 17, lula ng 9 na pasahero at 4 na crew. Inaasahang darating sana sa kanilang destinasyon ang motor bangka kahapon, January 19, nang maharap naman sa insidente. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang search and rescue ng Coast Guard District Southeastern Mindanao sa lugar ng Sarangani at pinaigting ang mga maritime patrol at coastal monitoring sa pag-ugnayan sa mga komunidad ng mga isda at mga lokal na pamahalaan. Naglabas na rin ng notice to mariners na nagbabala sa lahat ng sasakyan pandagat at mga isda na dumaraan sa Davao Gulf na paigtingin ang antas ng kanilang pag-iingat, lalo na sa ilang mga paligid nito. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Radio TGWB, dapat totoo. Maraming salamat, Sam Nielsen. Oras alas 3:07 na po ng hapon. Labanan ang fake news. Dapat totoo. SOS Servicio on the spot. SOS. Number 1 sa Mega Manila. Ito ang oras. Na ang pagpapagalan ng mali impormasyon
respond sa ugnay ng issue. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Sanong Salazar, Tatag Armen, DZXL 558. Mahigit 400,000 individual na apektuhan po ng pag-upada ayon sa Radyoman Mark Benito. Sa Barangay National Disaster Reduction and Management Council ay nasa mga 481 o patungkol sa mga 130,000 na pamilya sa mga 700 na mga barangay sa Region 5, 8 at Caraga ang naapektuhan sa bagyong Ada, kung saan nasa 1,000 individual o mahigit 1,000 pamilya ang nanatiling sa kung saang evacuation centers na inilaga ng ehensya, habang mas kamigit na rin 15,000 na mga individual o halos 40,000 na pamilya ang nanatili naman sa labas ng mga nasabing evacuation centers. Nanatili namang dagbang sa Nasawi at dalawa sa ganito, nasa 185 na mga lugar ang nakaranas ng pagbabaha at nasa 33 na mga kalsada sa Bulay ang nadalang hindi madaanan. Samantalang patuloy naman ang sinasuro assessment sa kabuuan lugar ng mga infrastruktura at agrikultura ng mga napektong lugar. Kasama mo sa mga pinado, Radyoman Mark Benito, Tatag Armen, DZXL 558. Anong mga kasama ano pong sa inyo? Muli pong nakulong sa ikalawang pagkakataon. Ito pong si Ginoong Bong Revilla, dati pong senador. Nauna po yan, etong kaso naman na may kaugnayan sa pork barrel. Tapos, nakulong uli, yung kakambal na pork barrel. Ito na naman, kambal to na pork barrel. Diba, pera na naman. Nakulong na naman si Bong Revilla. Opo. Mga bata pa yun, namatay sa baha. Grabe mga nangyari ngayong ano to. Dahil nga sa bahang-bahang yan. Pero ano yan eh, kalooban din ng Diyos yan eh. Kaya natuklasan niyang ano, Siguro yung klaseng pagnanakaw nila ng ganyan. Kasi kung wala yan, wala ah. Hindi. langit na nga talagang Oo. hiwatig. Hindi, hindi nagkabukuhan yung flood control kung walang baha-baha eh. Magandang hapon po, Madam. Talagang kita mo talagang nilindol tayo. Talagang binaha tayo. Oo po eh. Magkasunod. Kay Vice President. Ano ba yung basa nyo sa impeachment? At hindi lang basta-basta lindol ah, malakas. Bakit yung unahin yung mga politicians na yun? Kasi bakit yung mga walang kamalay-malay yung namamatay? Yun ang masakit dun eh. Pag nakita ko yung mga bata, yung matatanda na namamatay. Tulo na lang talaga yung luha ko talaga. Eh, hindi naman ako sentimental na tao, yung emotional. Oo. Pero talaga di tumutulo ang luha ko. Kapwa ako Pilipino to. Dito ano. Yan na. Kaya nga ako lumipat dito sa Pilipinas. Sabi ko mukhang nagkamali yata ako ng desisyon. Ano po, serious. Ang problema lang yan ang pagdating sa Hirap mabuhay. kasi yung pagdating sa droga is not a mechanical act. So you cannot actually compel the person. Mali yung mga tinahak natin landas. Sabi ko sa kaibigan, mali tinahak natin landas. Dapat Sila bilyon-bilyon, nakakakuha sila, tamantalang tayo eh. Ganda pala maging kontratista eh na ha. Oo, sana nag-contractor na lang ako. The only impeachment that actually led to conviction is the one that actually involved the Well, Diskaya yun, taga-Pasig pala tayo. Daan. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng room video sa ating susunod na mission. Paalam po. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po. Sa tingin mo ba, apat lang sila? Eh kung hindi naman halos lahat sila nakakatanggap, wala nang ebidensya, parang gano'n. Sandali, teka. Sana pag-usapan natin, impeachment, yung pagkakakulong na ni former Senator Revilla. Ano pong ambag dito sa buhay natin, attorney? Siguro, pinangatid natin dahil sa mga tao na dito, at least meron tayo na mapakulong. Pero yun na, kung selective pa rin yan, it will not be about the case that we need. Kasi malunya po na sila yan para magiging ang kalaban sa politika. So, patagal na yung politika, kaya kahit pa paano may pupuntahan talaga yan. Kasi dapat talagang makulong sila. Kahit pa paano naman, malaking bagay na may mga nakulong na rin. Dapat hindi. Kasi napakarapat naman talaga madama ang kalokohan dyan. Isipin mo, wala na hindi. Hinihingi na nila kung wala yung pwede pag-win. Diba?
ba? O pagdating ng implementation, di ba? Kita nga, constructive pa, hanggang sa post-audit. Di ba? May problema talaga tayo dyan, institutional reform is needed. But it will start, but everything will start by setting a lot of expectations. Attorney, alam nyo, ang ganda nyo kausap, no? Nagiging light yung ating mga issue. Maraming salamat po sa inyo. Sana mas mahabang talakayan. Kwentuhan. Thank you, Attorney.